Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng PH Trending. Medyo nakakabahala na post ito. Sabi, kung gusto ni PBBM maibalik ang tiwala ng bayan, malinaw ang sagot. Ibalik si Martin. Ibalik ang tiwala, ibalik ang subok na Martin Romualdez bilang Speaker ng Kamara para sa kaayusan, para sa tiwala, para sa bayan. So, itong PH Trending, hindi ko masyadong kilala ito. Kaya lang, ito, opinion ko lang. Baka ito yung mga pages o vloggers na malaki ang tiwala kay Speaker Martin Romualdez. Kaya nagpo-post sila ng mga ganito. Tingin ko is they are testing the waters. Tinitignan nila kung ano bang pulso ng sambayanan, okay na ba na ibalik. Kasi nung una, kailan ba yun, last year, parang napilitan siya, napilitan ba ang Malacanang na alisin siya o nag-resign siya kasi galit na galit ng taong bayan. So, tinitestingan nila, baka humupa na ang galit ng taong bayan. O, ano, mga kaibigan, payag ba kayo na ibabalik si Martin Romualdez bilang Speaker of the House? Comment nyo ko, no? O, dito, tignan natin sa people who reacted. 10,000 people nag-react. 8,200 ang tumatawa, 1,400 ang nag-love, 497 ang nag-like. Ibig sabihin, nasa 2,000 ang gusto, nasa 8,000 ang ayaw. So, ilang percent yan? 80% ng taong bayan ayaw ibalik. Baka itong 2,000 na nag-like o nag-love, baka trolls pa ito. Sige. Subukan niyong ibalik. Tignan natin anong mangyari. Bahala ang Pangulo. Mga comments. The King of Crooks, sabi ni Berhio Tumanda. Evelyn Tingkang, in your dreams. Mar Abuano, ito na, sabi, yes, ibalik na siya para lalong mapabilis ang mga proyekto at bumilis ang paglago ng Pilipinas. Tignan natin kung troll ba ito. Oh, 44 friends lang. Dito mo makikita yung troll kung kakaunti ang mga friends nila. Ay, nako. Ano pa? Evelyn Martinez. No, second time, kuya. Tenong home. Kahit hindi maibalik ang tiwala, basta maibalik ang pera. Jeric Palagan, si Martin ang tamang leader para ibalik ang tiwala sa Kongreso at sa gobyerno. O, tingnan natin kung 41 friends. Grabe. Mga troll talaga. O. Henry Yap, ibalik ang Haring Buaya para tuluyan na tayong maging tunay na bagoong Pilipinas. Ayos. RGBO, kaganda ng Moisan niya sa Congress, mabuhay po kayo, Speaker. 441 friends. Ay, nako. Never, never. Okay, so, ito, opinion ko lang ito, ha. Nagpaparamdam na ulit si Martin Romualdez. Kasi, mula nung nag-resign siya, wala na. Naglaylo. Nung isinampa yung dalawang impeachment complaint labang kay BP Sara, sinubmit na ng House Secretary General sa Office of the Speaker. Yun din yung araw na bigla siyang nagpakita. Kaya ang tingin ko dyan, sabi niya, I'm back, I'm watching from a distance. Tignan natin. So, tingin ko, yung impeachment ni BP Sara uusad sa Kongreso. Kasi marami pa siya talagang kakampi ng mga kongresista, itong si Romualdez.
Yan si Speaker Bujidi, temporary replacement lang yan. Ang tunay na speaker pa rin, walang iba kundi si Martin Romualdez. Opinion ko lang yan. Kaya ang nakikita ko, yung dalawang impeachment complaint na naisampa kay BP Sara, lulusot yan sa Committee on Justice. Then pagdating sa plenary, yan na yung tunay na labanan. Kasi baka may mga kongresista na rin na ayaw na sa impeachment. Kaya lang, kung may incentive, katulad last year, kung may pundo na i-release, tingin ko makakakuha pa rin sila ng 1/3 signature para aakyat sa Senado ang impeachment ni BP Sara. Kaya yung budget ng 2026, sabi ni Senator Amy, yung mga giniling na pork, soft pork, gagamitin yon, yung mga tinaasan nila na mga pundo ng ayuda, yung MAIP, yung medical assistance to indigent patients, dadaan yan sa mga kongresista eh. Baka yun ang gamitin nila na i-release sa mga kongresista na pipirma pabor sa impeachment ni BP Sara para may akyat sa Senado. Kasi very confident na si Senator Soto na aabot ang impeachment ni BP Sara sa Senado. Kaya nagsasabi na siya na bibilisan nila ang trial every day daw from Monday to Friday. So nakikita ko, opinion ko lang ito, na talagang matutuloy na ngayon ang impeachment ni BP Sara. Kaya ang pag-asa natin, yung siyam na minority senators. Dahil sigurado ako na yung siyam na yan, boboto para ma-acquit si BP Sara. Kaya tinitignan nyo yung Blue Ribbon Committee report, i-recommend nila na sasampahan ng kaso yung tatlong member ng minority bloc, Escudero, yung mga pumigil noon sa impeachment ni BP Sara, yung mga nag-archive, yan na sila. Escudero, Jinggoy, and kaya labanan sa Senado. Dasal po tayo mga kaibigan na malusutan ni BP Sara itong impeachment complaint na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ihatag nga yero. Mauna gid ni ang balay sa natagaan na mo gero. Mauna na gid ni ang itsura sa ilang balay. Sa gawas nga bahin. O karon ate mo sulod ko si mong balay. O mauna gid ni ang itsura nga tunnel bag lang ang ilang atop. Mga buslot o mga ang ilang yero. Mga dako na gid kay og buslot. Kuan. Sige, lingkat eh. Pila ni day tuig. Ate, pila na nakatuig imong balay? 4 years. Upat na katuig. Upat na katuig. So mo nga inani na nga ang iyang itsura. Oo, sa upat ka tuig, wala pa gid mo sukad nga nakapuli og atop. Wala ba? Kay nga naman ati sukad nga upat na ka tuig, wala pa mo nakapalit og gero. Ay, manggod tungod sa kalisod, akong bana siya na operahan. Na nakabalik ni sa zero. Nakabalik mo sa zero. Hmm. So ikaw lang pirmi ang gapaning kamot. O makatrabaho na akong bana pero kuan dili gid kaayo kay opera naman siya sa 2022. So ikaw ra gapangita. Mm. So lisod gid kaayo tiba. Mm, So makahilak gyud ta sa
kalisod nato ba nga karon bag-o pa matagi mo og yero sa inyong paganto sa ulan. Lagi kay dili kay ko pagkakuan pa refresh among balay kay na ako eskwela ang 4 ka buok tulo akong high school. Tapos na pa ko'y anak nga kuan ay kapansanan kada adlaw minimum gyud niya 50 pa eskwela sa tikalaan. Dili siya pwede maka-eskwela kung walay 50 kada adlaw. So unsa dayto imong trabaho ra? Karon ang akong trabaho magsanggi, magmuso ko usay abono bisan palalaki nga trabaho usay makatrabaho ko kay tungod sa kalisod kay daghang kay mga eskwela. Samot na to akong eskwela nga dalaga nga graduate nga grade 10 ani. Sugod hadto 18 years old na si aning May 2026 na. Sige ra gaplitihan kada adlaw minimum gud 50 so kada adlaw ko gamuso gaiplitira palit ra kuan nila bugas para lang gyud nga maka-eskwela akong mga anak. So salamat kayo te.